kamusta po kayo? Dito po. Ayos na po kayo. Dito. Yung mga dito po sa kabilang side. Gising pa po ba kayo? Ayos na po. Nasaan po ba? Saan po ako haharap? Dito. Dito na lang po. Saan po yung pinaka malalakas sumigaw? Doon po tayo haharap. Hindi ko mas marami sila din. Grabe. Alam nyo, medyo mainit po yung ulo ko ngayon. Pero masaya po ako. Maraming salamat po sa inyo. Napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Hanggang dun sa mga nakatayo, nakaupo dun sa dulo. Alam ko, nakikinig po sila kanina pa. Kanina, dun po ako nakatayo, ano? Kaya reiksiyan ko na lang po ng konti. Siguro magkakaroon naman po ng ibang mga pagkakataon para magkakuntuhan pa tayo. Sigurado naman po ako, naririnig nyo rin yung mga ibang speech po namin, yung ibang focus po namin. Baka makabisita rin po kayo sa susunod sa iba pa naming mga meeting. At ngayon po, kaya kwento lang po ako ng konti sa inyo. Dahil naalala ko pa po noong 2019, nung una po tayong nung una po akong tumakbo para mayor, medyo iba pa po yung panahon. Hanggang nung nanalo na, alam nyo, isa pong nangyari noong 2019, di nanalo na po ako, di ba? Pinuntahan po ako ng mga barangay officials, ibang kagawad, maramihan sa... Ang nagulat po ako kasi yung mga kapitan, may dala-dala po mga request. Normal naman yun. Siyempre, pag may kailangan ng barangay, ilalapit sa city pag hindi kaya ng barangay. Pero alam yung kinagulat ko po, dun sa mga request ng mga barangay chairperson, barangay captain natin, pati yung mga maliliit na bagay, okay na sana hanggang silya, hanggang mesa, sige, naintindihan ko. Pero hanggang sa tabo at balde, ang linis ng banyo, kasama sa request, nagulat po talaga ako. Ganito ba talaga? Diba may sarili namang pondo yung barangay? Basta kanina, kung narinig niyo po magsalita si Chairman Eric, alam ko naman, hindi niyo makakalimutan ng inyong dating barangay captain, di ba? Proud tayo sa ating dating chairman ng Santa Cruz kasi ang daming nagagawa ngayon, hindi lang para sa inyong barangay, kundi sa po natin, the city, ano, yung nakwento niya kanina sa health, siya po yung tumutulong sa atin doon. Pero narinig niyo po yung kwento niya kanina, di ba? Na dati, kapitan ka, may kailangan ka, kung mas malapit ka sa nakaupo, mas maraming matatanggap yung barangay. Pag hindi ka masyadong type o bansagang kaaway, baka walang matanggap yung barangay mo. Ang problema ho, pondo ng taong bayan po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po pera na galing sa pulsa ng mga politiko, ng mayor. Kaya mali po yun. Yun po yung sinasabing palakasan na mayroong pangkahalong takutan. Diba yan yung nakasanayan nating kultura. Yan yung nakasanayan nating pag-gobyerno. At yan yung nilabanan natin noong 2019. Yan po talaga yung nilabanan natin noong 2019. Narinig ko kanina may nagbanggit po ng pamasuhan doon. Diba, yan din yung isa sa simbolo natin. Na dati nagagamit yan, pero di naman ang taong bayan ang ginamit para dyan, pero nagagamit para kontrolin tayo, nagagamit para sa politika. Ngayon nga po, pag malapit ka sa kusina, pag malakas ka, pagkakilala ka, pagkaalyado ka, mas maganda yung natatanggap. Yung iba, baka hindi ganun maganda, kung kaaway, wala talaga. Yan po yung nilabanan natin. Yan pong ginawa natin simula 2019. Pamasuhan do, alam niyo po yung ginawa natin. Nagbahay-bahay tayo, lahat meron, walang pinipili, lahat binibigyan. Tama po, nakatanggap po na tayo. Paano naman yung nabanggit ko kanina, yung nakwento ko kanina, at yung nakwento ni Chairman kanina, na sa barangay nga, hindi naman pwede na may papaboran kang barangay. Tinapos din natin yung ganong klaseng sistema. Diba, sa witang English, yung tinatawag na patronage politics, na pag malapit ka nga, bibigay lahat. Pag hindi ka kakampi, wala. Ang ginawa po natin,
Marami akong pwede kwento pero isa na lang po. Nagbigay tayo ng financial assistance mula sa city government papunta sa mga pamahalaang barangay o barangay government. Ito pong assistance na ito ay automatic. Ibig sabihin, kahit kaaway ka pa ng mayor, ang barangay mo, merong matatanggap taon-taon, maaasahan yan ng ating mga kapitan at ng ating mga barangay government. Nasa halagang 3 million pag maliit na barangay, 5 million pag malaking barangay. Pag na-liquidate na maayos, dinadagdagan pa natin ng plus 1 million. So nagiging 4 million and 6 million para sa maliit at malaking barangay. Bakit po natin ginawa ito? Para hindi na kailangan pumila sa mayor's office na nagagamit pa Nagagamit pa sa politika. Sabihin, may utang na loob pa ngayon ang chairman ninyo sa mayor's office. Tinanggal natin yun, inayawan natin. Alam nyo sa totoo, kung politika lang ang iniisip ko, ay hindi ako magbibigay ng automatic na assistance. Kung politika ko lang ang iniisip ko, ang gagawin ko, lumapit ka muna sa akin. Diba? Pagka okay tayo, o ito, bigyan kitang project. Kung politika ang isipin ko. Pero kung ang iniisip natin ay mabuting pag-gobyerno, kung ang iniisip natin ay pagtataguyod ng tamang prinsipyo ng pag-gobyerno, ay hindi po natin pwede gawin. Kaya tinalikuran na natin yung ganung klaseng kalakaran. Ang ginagawa po natin ngayon, automatic. At masaya po akong ipaalam sa inyo sa Barangay Santa Cruz. Ang Barangay Santa Cruz, paumunan ninyo ng inyong kapitan na si Caprens, isa po sa barangay na kung saan nagagamit ng maayos yung financial assistance natin. Maayos sila. At patunayan, hindi lang po sa maayos. Si Caprens, isa po sa kapitan. Ang inyong barangay, isa po sa barangay na laging nauuna sa pag-liquidate ang financial assistance. Totoo po yan. Hindi ko yan sinasabi dahil lang nandito siya. Pero totoo po yan. Isa sa maayos. Diba? Nakikita po natin. At sana nire-report niya rin sa inyo. No? Pero sa amin, nire-report niya kung saan ginagamit. Sine-check din naman namin yan kung nandun ba talaga. Kung may nirenovate na building, gamit yung 3 million o yung plus 1 million. Sine-check namin kung saan talaga napupunta. Sa Santa Cruz, wala po ako masabi. Maayos po pagkakagamit. Yan po yung ginagawa natin ngayon. Tinataguyod na natin yung prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno. Sa kasamaang palad, may iba na hindi talaga, parang ayaw nila dun sa mga pagbabagong ginagawa natin. Sa totoo, parang gusto pa nga nila bumalik dun sa lumang kalakaran. Siguro kasi mas marami silang nakukuha o mas nakikinabang sila dun sa mga lumang kalakaran. Wala na po maisip na iba pang dahilan Kung ba't ayaw nila sa paglilinis ng pamahalaan, alam naman nila ang totoo. Yung mga ibang nasa ibang kampo po ngayon, alam naman po nila. Alam nila na tinanggal natin yung kickback na napakalaki noon. Alam nila yung mayor ngayon hindi tumatanggap. Alam nila yung mga ginagawa natin dahil ng automatic na binibigay yung tulong mula sa city papunta sa barangay para mapabilis ang serbisyo at para matanggal nga yung palakasan system, mawala yung takutan sa pag-gobyerno natin. Alam po nila yan. Pero, mas nakikinabang sa lumang kalakaran gusto nila umatras tayo pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Pero naniniwala po ako na bilang isang lungsod, tayo po mga Pasigenyo, ayaw na natin bumalik sa mga lumang kalakaran. Mga kaibigan, alam niyo naman, pag malapit na ang eleksyon, marami kayong maririnig na pangako. Langit at lupa, ipapangako po sa atin kung malapit na ang eleksyon. Diba, nanawa na po tayo mula barangay hanggang national level. Yan po ang totoo. Kasi, yan yung pinakamadaling gawin ng isang politiko. Ang pinakamadaling gawin ng isang politiko, laway na ang puhunan, mangako ng mangako. Diba? Lahat, ipapangako sa atin, papatayo ng ganito, gagawin ng ganito, ibibigay ng ganito. Alam na po natin yun. Buti na lang, ang Pasigenyo, hindi madaling gulahin. Hindi rin papagulo ng mga Pasigenyo. Kaya, kami sa Giting ng Pasig, ang feeling ko po sa mga kasama natin sa Giting ng Pasig, huwag tayong mangako ng mangako. Pakita natin, pwede ikwento kung ano yung plano natin, ano ba yung direksyon natin bilang isang lungsod. Mas maganda, kwento rin natin kung ano yung mga nagawa na natin.
Kita natin yung track record natin. Hindi na kailangan ng marami pang pangako. Basta kung anong pwedeng gawin, kung anong kayang gawin, hindi na kailangan maraming nasabihin pa. Gawin na lang po natin. Ganyan po tayo sa Gitting ng Pasig. Anong pangako, gawin na lang po natin. Kasi sa totoo, yung mga kinuwento sa inyo ng mga konsehal natin, si Chairman Eric, yung kinuwento niya tungkol sa healthcare natin, pati yung pagdoble ng capacity ng child soap, nakubutan namin, 60 bed capacity lang yan. Ngayon, ginagawa na natin 120 bed capacity. At adult, pwede na rin po, hindi lang po pang bata yung hospital. Yung tulong sa 3,000 mahigit na pamilya Pasigueño para mapasak nila yung lupa kung nasaan po yung mga bahay nila. Yung CSO Academy ni Coach Paul, kahit di siya nanalo, nagtrabaho po yan. Yung paglaban natin sa Pogo at masasamang elemento nito sa tulong ni Councilor Simon, yung paglibre ng prangkisa at iba pang tulong para ayusin ang sistema natin sa Toro para sa mga tricycle driver at operator po natin, yung sa senior citizens natin, yung expansion ng local senior citizen na pension natin sa tulong ni Councilor Pau Santiago. Lahat naman noong 2022. Kung maaalala po ninyo, kung narinig nyo rin po may magsalita noong 2022, lahat naman hindi po pinangako. Pero dahil nakita pwedeng gawin, kayang gawin, at talagang nagtatrabaho ang inyong mga opisyalis, ginawa na lang po natin. Marami na tayong nagawa, marami na tayong napagtagumpayan bilang isang lungsod. Pero basta't magkakasama po tayo, nagkakaisa tayo, hindi lang para sa politika, kundi para sa tamang direksyon, para sa ating lungsod, at para sa paggugobyerno at kultura na mabuti dito po sa ating lungsod. Sigurado po mas marami pa tayong magagawa sa susunod na 3 taon. Congressman po natin, nakita naman natin kung paano magtrabaho, Congressman Roman Romulo. Vice Mayor natin na nag-professionalize ng ating sanggunian panlungsod sa loob ng 3 taon, Vice Mayor Dodo Jaworski. Kasama ang ating mga konsehal ng Gitting ng Pasig, pero higit sa lahat, kasama ang bawat mamamayang Pasigueño. Marami pa tayong mapagtatagumpayan sa susunod na 3 taon. Maraming salamat, Barangay Santa Cruz. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Number 4 sa ating mga balota, ibotong muli, Mayor Vico Soto! 143, vote straight, Gitting ng Pasig. Maraming salamat po, Barangay Santa Cruz, kay Kapres. Maraming salamat po. Ang suporta, thank you po, sir. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless us all.